Mamasyal na naman ito mga guys. Nasa Manila Golf tayo. Alright, Manila Golf ay ipipresent ko na naman sa inyo ang aking tatahaking mga kalsada ngayong umaga, January 30, 2024. Itong kagandahan ng Manila Golf. Ay mga naglalaro dyan sa loob. Alright, Manila Golf tayo. At well, let's show the different kind of what I call this the road situation in different places here in Makati City, Philippines. Woohoo! All right, Manila Golf, North Forbes Park. Manila Golf and Country Club. Here we go. Bahay ni Ayala. Simple lang. So ang tinatahak ko ngayon ay Harvard Road, North Forbes Park. O hindi to kaya ng nino man ang aking pupuntahan ngayon dahil galing tayo sa Manila Golf. Tingnan nyo ang aking dadaanan. Mga nakatira bilyonaryo. Alright? Sir, okay lang ba dyan, sir? Okay lang ba ka dyan? Alright? Okay lang daw siya. Barangay Forbes Park pala ito Barangay Forbes Park Yun, binigyan ako ng ni sir, binigyan ako ng Manila Golf. Papasok tayo sa may Manila Polo. Okay? Manila Polo. Ayan. Yes sir, Manila Polo. Alright. Kaya nyo? Kaya nyo yan? Okay, papasok na tayo dito Dire-diretso na tayo all the way. Pagpasok dyan, tignan natin kung makakalusot tayo dyan Sir, pabukas naman sir ng barrier. Ay, binuksan ni sir. Alright, binuksan ni sir After nyan, eto. Titingnan yung lulusutan ko Alabas tayo dito sa bahay ni speaker. Alam niya kung sino ngayon ng speaker? Alam niya? Sige, kung alam niyo, dito ako ngayon pupunta. Shortcut. Sir, counterflow ka sir Diba? Counterflow siya, diba? Balik siya. Counterflow. Pero kapag makita niya driver, hindi yan siya magbabalik. Okay? Ba? Kung makita, hindi niya lang kasi alam na na driver lang yung nakasalubong niya. Pero kung alam ni guard yun na nakasalubong niya driver, nako, hindi yan gigilid lang yun, hindi yan babalik. Alright. Ayan. Speaker. January 30 na pala. January 30, 2024. Alright. Tingnan nyo yung mga shortcut ko. Ayan, di ba? Naiwasan ko yung traffic. Yung guard. Yan, tingnan nyo. Alright. Ito marenta kayo dito ng bahay. 200,000 Yan, townhouse. 200,000 bawat unit. Wala si speaker. Wala siya kasi walang sasakyan Baka nandun siya sa Forbes. Sipag niya ate Padan. Kumbaga mga special passage natin kasi mga exclusive dito mga places ating dadaanan para sa inyo to guys. Mga shortcut natin yan. 200,000
Renta ka ba dyan? 200,000. Siyempre, konti ang mga mayayaman, baliwala yan sa kanila na kahit mahal yan. Pero siyempre, ano naman yan, ilan lang kayo dito sa mga, ano na to, sa lugar na ito. O hindi magulo, very peaceful. Kaya 200,000 ang every unit dito. O. Kaya nga pinili ni, ano yan ni speaker. Alam niyo na. Ha? Alright, anyway, magsisigway tayo. Sa Forbes guys, mahal kasi talagang upahan dyan ha. Pagka sa mga Makati, mga condominium na mga malulupit na mga magaganda, 150,000 sa Makati. Pero dito, tanong sila 200,000, imagine. Liit lang yun ha. Alright. So, ito naman, ang paglabas ko ay BGC bus, oh. Paglabas ko, McKinley Road na ito. Oh, traffic na. Traffic na ang McKinley Road ngayong umaga, 7 in the morning. It's a payday Tuesday. Right, kumusta kayong lahat? At lagi mag-ingat sa lahat ng pagkakataon. At kung kayo ay mag-commute early in the morning during rush hour, ay kailangan maglaan ng maraming oras. At syempre, kapag kayo ay ma-traffic in case of the congestion of different and the big volume of a vehicle, so hindi kayo apektado, di ba? Because Sir Kylie Simons of Nova Scotia, Canada is always watching here in my channel to view the different location and the different situation of the traffic here in our country. Alright, Sir Kylie Simons, how are you? And I'm so very thankful because you're always watching at my channel to have an idea what's happening here in our road, here in a country, Philippines. And the rest of my friends, how are you? And we have to be careful all the time. It's because our life is just only guaranteed. We have to be careful. Dahil ang ating dakilang may likha na nag-garantiya o nagpahiram sa atin ng buhay, kailangan natin suklian sa pamamagitan ng gumawa ng mabuti sa ating kapwa, maging matulungin at maging maganda ang pagpapakita natin sa ating mga kauring mamamayan. Yan, maging magandang halimbawa tayo para sa lahat, no? Hindi lang sa panlabas na anyo, kundi sa totoong buhay at na inyong mga nakakasamang mga nakakasalamuhan ng mga tao, no? Palabas man o kung saan, dapat kailangan maganda ang ating paikitungo at meron tayo dapat ang magandang ugali, no? Baka mamaya meron din ng mga tao na ubod ng sama at kapag dating nila sa sila ay nasa labas, no? Ang kanilang approach ay mabait naman sila, pero kapag in real life they are just ignoring their attitude. Alright, mapagkubli ng mga tao. Ang kanilang ugali ay may mga ugali silang kakaiba at sila naman ay nagpapanggap para maging kaaya-aya sila tingnan kapag sila ay nakaharap sa maraming tao. Alright, halimbawa na lang ang ating mga politiko, ang ating mga leader ay napakabait yan. Kala mo na parang mga santo. Napakaganda ng ngiti at ang tamis-tamis ng mga kanilang panunuyo at ang paglabas ng kanilang mga kataga sa kanilang mga dila at bibig ay napakalambing. Pero kapag sila ay nasa kanilang bahay at doon mo mapapatunayan ang kanilang mga ugali ay isang kasaklap-saklap at hindi ka tanggap-tanggap. Pero ito ay wala na tayong magagawa dahil ganun na talaga ang ugali nila. Alright, so tayo naman ng mga simpleng mamamayan, para magkaroon tayo ng espasyo
pagka tayo ay kinuha ng ating dakilang may likha, may pipresent tayo na ito ang ating ginawa habang tayo nandito sa mundong ibabaw. Huwag tayong gumaya sa mga masasamang tao na habang sila ay nasa mundong ibabaw, nagpapakasama sila para magkaroon sila ng maraming pera. Kapag sila ay maraming pera, magbibigay sila ng pera sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga simbahan para sila ipanalangin. At sa mga ang kamag-anak na ang bahala kung sila man ay may mga kamag-anak, so ang kamag-anak na ang magpapatuloy ng kanilang mga naiwang kayamanan. So yon. At ang gagawin naman din ng kanilang kamag-anak, papabanguhin ang kanilang mga imahe. Alright, bigay dito, bigay ganyan, gagamitin ang pilak, gagamitin ang pera, gagamitin ang kanilang mga ari-arian. Alright, so para maging maganda ang kanilang imahe, ipapanalangin ang kanilang mga kaluluwa, ipagmimisa, no? Baliwala na po yun. Pero kung tayo ay nandito sa mundong ibabaw at gumawa na tayo ng mabuti, hindi na natin kailangan yun. Hindi na magsasuffer ang ating kaluluwa. No? Nung habang kayo nabubuhay, ikinamumuhian ka ng tao dahil sa iyong pag-uugali. Tapos, ikaw na mismo ang magsasuffer. Kasi ang ating dakilang may likha ay nagpapatawad. Pero, yung kaluluwa mo, pagdating doon, sa panahon na ikaw ay sisingilin, wala na. Diba? Ano pa ang silbi ng pagpapaganda ng iyong imahe, ng iyong kamag-anak, nung panahon ng ikay nabubuhay, ikay ubod ng sama. Ayan, it was a reflection to everyone, no, ang ating sinasabi mga guys, no? Na kapag tayo ay habang nandito sa mundong ibabaw, gumawa na tayo ng mabuti. Gumawa tayo ng ayos sa kapwa. No, kasi hindi natin nga alam Malay mo mamaya, malay mo mamayang gabi, malay mo on the next day, malay mo on the next week, malay mo on the next month. Malay mo hindi na tayo abutin ng next year. So we have to do good things. Mga politician, ano ba naman kayo? Bakit kayo ay sumasamba sa pera? Habang kayo nandyan sa poder, kayo ay sasamsam ng maraming pera. Kapag kayo ay tumanda na, magtapos na sa pamumuno, no? Madami na kayong pera, kaya hindi na kayo matitibag. Kasi kung ano man ang inyong kasamaan ay kaya ng matapagtakpan bandang huli, no? Alright? Pero bakit kaya kayo ganun, no? Pero kapag humaharap sa tao, parang lahat, kung pwede palang abutin ang mga bituin sa langit, kung pwede palang dampihin at makamkam ang araw, aking ibibigay sa inyong mga constituent at mga kababayan. Kapag nanalo na, mga walang niya kayo, pera lang katapat nyo, bahala kayo dyan. Diba? Tapos gagawin na yung mga ganito, mining. Alright, mining. Ipapagiba ang bundok, ipapasira ang lupa, ipapapatag sa West Philippine Sea, babayaran ng negosyante, negosyante in check para tambakan ang West Philippine Sea at gumawa ng mga kanya-kanyang konkretong establishmento gamit ang lupa ng ating bansa. Alright? So, sino ba mga politician dyan sa mga bandang West Philippine Sea? Alright. Palawan. Paikot doon basta sa sa teritoryo natin hanggang doon sa may norte.
Sino mga politician? Sige, ano yun? Sila yan, ang mga politika yan nandyan. Sila lang din ang nasa poder. Ang nagkanulo ng ating bansa. Alang hiya kayo. Mga walang hiya kayo dyan. Sariling lugar natin yan eh. Diba? Sino ang pumapatag dyan sa ano? Yung lupa, tinibag nyo, pinagbubungkal nyo, pinagtitibag nyo, para doon itambak sa West Philippine Sea. Para ang China din ang papagawa doon, 'di ba? 'Di ba? Sa West Philippine Sea. Gusto nila sakupin, pinagtatambakan nila ng mga lupa doon. Naggumagawa sila ng palibagong doon. Saan sila kukuha? Hindi sila kukuha sa China. Dahil napakalayo ng China diyan eh. Sos Mariosep. Isusumpa kayo ng mga mabubuting Pilipino, mga politiko dyan. Pinagkanulo nyo yung sarili nyong bayan sa kapalit, sa pera, mga ganid, mga sakim. Alang hiya kayo talaga, mga politiko kayo. Grabe. Saan kukuha ng lupa? Sige nga, sa West Philippine Sea, may gumagawa dyan sa sinasakop ng China. Kung magpapatayo sila ng mga establishment na pantambak sa dagat, saan sila kukuha? Unghang ng mga politiko, saan? Diba, mga bundok, ginigiba? Tapos itatambak doon, ginagawang quarry. Ang pala kayo eh. Pinagkanulo nyo yung bansang Pilipinas. Tapos sasabihin nyo makabayan kayo. Sabihin nyo, mahal nyo yung bayan. Ay naku, kung mga ipis lang kayo, durug-durugin ko kayo eh. Mga ipis lang kayo. Kaso, protektado kayo ng mga bodyguard nyo eh. Mga bodyguard nyo eh, pera na ng mga dyan eh. Kahit alam nyo masasama yung gawin ng mga boss nyo eh. Yung nyo eh, kasi, diba? Ay naku. Kayo, sa boss nyo, masama ang boss nyo, masama ang amo nyo, masama ang politikong binabantayan nyo, ang kinikita nyo, malaki ang kinikita nyo, mabilis gastusin yan. Mabilis mawala yan. Pansabong nyo, pang inom nyo, pang babae nyo. Pang may tawag dito, sa mga iba't iba nyo pang bisyo. Iba't iba nyo pang kahiligan. Bisyo wala yun. Kasi masama yung nyo eh. Yung politiko nyo nagpapakasasa kayo kasama kayo sa nagpapakasasa sa pera. Alright. So maraming salamat sa inyong panonood. At hanggang sa muli. Kung talagang mahal nyo ang bayan, kung mahal nyo ang bansang Pilipinas, dapat isisiwalat ang totoo. Diba? Kasi maraming kasinungalingan ang lumalabas kapalit ng pera. Dami sa ating mukhang pera. Totoo ba? Marami talaga sa ating mukhang pera eh. Totoo yun. So hanggang sa muli.